Kwento ni Logan. Panahon ng 1991. Lugar ng Bohol. Sa karanasang ito ni Logan, magmula sa kanyang pagkabata, kinupkup na siya ng dalawang mag-asawa na nagkaroon lamang ng isang anak na babae. Dahil nga sa kagustuhang magkaroon ng anak na lalaki, walang pagdadalawang isip na kinuha itong si Logan. Ipinagkatiwala siya sa kanyang itinuring na mga magulang. Dahil sa pagiging disgrasyada ng kanyang ina na hindi inako ang pagpapalaki sa kanya, wala namang hininging kapalit ang kanyang inay. Ngunit ang hindi alam ng kanyang itinuring na magulang, nasa lahi ng mga babaylan ang kanyang tatay na magmula noon pa man ay hindi niya pa rin ito nakikita. Subaybayan natin ang karanasan ni Logan magmula sa kanyang pagkabata hanggang sa mapa sa kanyang bertud ng kidlat at ang pagtugis niya sa mga mapinsalang aswang. Renan, gusto ko pa rin sanang magkaroon ng anak na lalaki. Kaso nagkaroon ako ng problema. Hindi na tayo magkakaroon ng anak. Ano ka ba, Mate? Mabuting at binigyan pa tayo ng isang anak na si Analo. Kesa wala tayong kasama sa pagtanda. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Hindi mo ginusto yan. Wala namang taong gustong magkaroon ng ganyang karamdaman. Pero alam kong maliban sa aking kagustuhan, mas gustong mo magkaroon ng anak na lalaki na magdadala ng apelyido mo. Nandudoon na nga tayo. Pero wag mo nang sisihin ang sarili mo. Kalimutan mo ng lahat ng yan. Kung yan lang bang pinagkaloob sa atin yun lang yung tanggapin natin. Makalipas ang 3 linggo, habang abala umano si inay sa pagwawalis sa labas ng tahanan, may dumating na isang babae habang karga-karga ang isang batang lalaki. Ang sanggol ay nakabalot ng lampin. Nagulat umano si Inay Mate sa unang bungad ng babaeng yon. Siya ang tunay na nanay ni Logan. Wika pa nito habang nandoon sa labas ng bakuran. Magandang araw po. Baka po gusto niyo mag-ampo ng sanggol. Ipauubaya ko na po sa inyong anak ko. Isa po siyang lalaki. Nanlaki umano ang mga mata ni Inay Mate ng mga oras na yon dahil hindi niya inaasahan na ganoon ang magiging bungad ng babaeng yon. Tugon pang wika ni Inay Mate habang sinisilip ang mukha ng bata. Bakit mo naman ipapaampo ng anak mo? Ano bang naiisip mo? Laman at dugo mo yan. Tapos ipagkakatiwala mo sa amin. Nababaliw ka na ba? Sige na po, ampunin niyo na po ang anak kong ito. Ipinagkakatiwala ko na po siya sa inyo. Hindi ko po ginusto ang lahat ng nangyari. At ang naging bunga ng lahat ng ito ay ang batang aking tangan-tangan. Minahal ko po ang kanyang tatay. Subalit iniwan niya ako. At sa tuwing makikita ko ang sanggol na ito, palagi ko siyang naaalala. Kaya mas mabuti na lamang na mawala na lamang siya sa aking paningin upang makalimutan ko ang lahat ng nangyari. Ano ka ba? Hindi mo kinakailangang ibigay sa ibang tao ang anak mo para makalimutan mo lamang siya. Dapat nga mas nagsusumikap ka pa para sa anak mo. Hindi yung pangsariling kapakanan mo lamang ang pinapairal mo. Isa ka ng nanay. Dapat ay maging mas malakas ka. Subalit hindi nakinig ang ginang. Sarado na ang kanyang isipan sa mga sinabing yun ni Inay Mate. Ang tumatakbo na lamang sa kanyang isipan ay ipaampo ng kanyang anak. Bigla na lamang nitong iniwan ang sanggol sa labas ng bakuran nang hindi man lamang nila nalaman ang pangalan ng babae, pati na rin ang sanggol. At ang pagkakakilanlan lamang sa bata ay ang nag-iisang kwintas na may nakaukit na trianggulo at isang mata sa gitna nito. Hoy Ginang, ang anak mo! Bumalik ka rito! O anong nangyayari, Mate? Bakit ka sumisigaw? Renan, may sanggol sa labas ng bakuran. Nasaan? Ayan talikat kunin mo. Iniwan siya ng isang ginang na hindi man lamang nagpakilala. Pilit niya ipinapaampon sa akin ng bata. At nang ayaw kong tanggapin, iniwan niya na lamang bigla riyan. Sanggol nga ito. Anong klase siyang nanay? Bakit? Nagawa niya ito sa walang muhang na bata. At nang kunin na nga ang sanggol, ni hindi man lamang ito umiiyak. Paulit-ulit pang sinulya pa ni Nanay Mate ang dinaanan ng ginang sa pagbabaka sakaling bumalik pa ito. Subalit wala na. Magmula sa araw na yon, wala nang babaeng nagparamdam upang kunin ang sanggol sa kanilang pangangalaga. Makalipas pa ang 6 na taon, unti-unti nang lumalaki si Logan. Laking tuwa naman ng mag-asawa dahil ang pinapangarap nilang kumpletong pamilya na may 2 anak, isang lalaki at isang babae ay nagkaroon ng katuparan magmula nang dumating si Logan sa kanilang buhay. O Logan anak,
Bakit dyan ka natutulog sa labas ng bahay? Pumasok ka nga roon sa loob. Para ka dyan kaawa-awa anak. Mas presko po kasi rito itay. Ang sarap ng hangin. At saka malaki naman po yung bangko eh. Mas masarap po ritong mahiga. Nandiyan na po ba si Ate Annalo? Wala pa. Nasa paaralan pa ang ate mo. Akala ko po umuwi na si ate. Wala po kasi akong kalaro eh. Kaya hinihintay ko po siya rito sa labas ng bahay habang nagpapahinga. O sige, dyan ka na muna. Pero baka mahulog ka sa upuan ha. Medyo mataas yan. Hindi naman po itay. Malakas naman po ang pakiramdam ko eh. Ay siya nga po pala. Di ba po sa susunod na taon ni Tay, 7 taong gulang na po ako. Papasok na rin po ba ako sa paaralan? Gusto ko na po kasing makasama si ate para magkasabay na po kaming pumapasok ron. Oo nga pala. Tinuruan ka na ba ng nanay mo na magsulat ng iyong pangalan? Opo itay, marunong na po ako. Tinuturuan din po ako ni ate. At saka mabilis naman po akong matuto. Sige, sa susunod na taon, magkasama na kayo ng ate mong papasok sa paaralan. Yay! Salamat po itay! At habang unti-unting lumalaki si Logan, hanggang sa makapagtapos siya ng elementarya, pati na rin ang high school, huminto ito ng pag-aaral. Dahil na rin sa kahirapan ng buhay, nagtungo na lamang si Logan sa kabayanan para maghanap buhay roon at makatulong sa kanyang itinuring na mga magulang. O Logan, pakibuhat mo nga iyong isang sakong bigas roon. Sige po. Pakibilis-bilis na naman ang kilos ninyo. Abay marami tayong customer ngayon na bumibili ng mga bigas at doon pang ibang sasakyan. Bilis-bilisan ang pagkilos at baka magsipagalisan pa ang mga yan para magtungo sa ibang mga tindahan. Oy Logan, kaya mo pa ba? Ako napapagod na sa ugali ng matandang yan. Palagi tayong pinagmamadali. Hindi naman tayo robot dito. Oot kargador lang tayo. Pero sana naman itinuturing niya rin tayong tao. Hayaan mo na Villegas. Ganyan talagang negosyante. Palaging nagmamadali. Siguro dahil na rin sa dami ng iniisip nila. Lalo pa ngayon, unti-unti nang lumalaki ang negosyo ng matandang yan. Magmula nang dumating tayo rito isang maliit na bodega pa lamang ang imbakan niya ng bigas. Samantala ngayon 6 na bodega na. Kaya nga nakakapagod na Parami ng parami ang trabaho natin. Pero yung sahod natin dito, hindi man lamang lumalaki. Ganito ba talaga ang buhay? Kahit na lumalaban tayo ng patas. Wala tayong magagawa Villegas. Ipinanganak tayong duka. Kinakailangan natin itong kaharapin. Huwag ka ng maraming reklamo dyan. Magtrabaho ka na lang. Hoy kayong dalawa riyan, ano bang sabi ko sa inyo? Bilisan ang pagkilos, hindi ang kwentuhan. Ay nako, naantala ang negosyo ko. Kaya tagal-tagal na nagtatrabaho rito hindi pa rin alam ang tamang gagawin. Kinakailangan pang manduhan. Pag napuno talaga ako sa matandang yan Logan, makakatingin sa akin ng kamao yan. Bahala na mawalan ng trabaho. Ano ka ba Villegas? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Halika na, pagtulungan na nating buhatin yung mga sako ng bigas roon. Sa pagsapit ng hapon, habang nagpapahinga kami sa isang bodega, nakatambay sa may pintuan. Kitang-kita kong isang matandang papalapit. Gamit ang kanyang bisikleta, pumara siya sa aking harapan at ang inaakala ko ng mga panahong yun ay bibili siya ng bigas. Kaya naman dali-dali ko siyang tinanong habang nakatitig sa akin nang hindi man lamang kumukurap. Manong, bibili ho ba kayo ng bigas? Hindi bigas ang pakay ko rito, kung di ikaw. Ano? Ako? Bakit ho ba? May nagawa ho ba akong mali sa inyo? Wala naman. Nababasa ko sa iyong katauhan na ang dugong nananalaytay sa iyong katawan ay nasa lahi ng mga babaylan. Babaylan? Ano ho bang pinagsasasabi ninyo? Hindi ko kayo maunawaan. Kung hindi ho kayo bibili ng bigas, maaari na ho kayong makaalis. Baka ho kasi makita kami rito ng amo namin. Pagalitan ho ako't sabihin nakikipagkwentuhan lang. Kontrolado ko ang oras na ito at walang ibang nakakakita sa akin kundi ikaw lamang. May pagkakaloob ako sa iyo ngayon. Tanggapin mo ito. May kinuha ang matanda sa kanyang bulsa at nang mailabas niya na nga iyon, isang kulay itim na bato na kahugis ng pangil. Ito ang bertud ng kidlat. Tanggapin mo. Bertud ho? Para sa naman ho yan? Para lang naman ho yung isang normal na bato na mapupulot dyan sa daan. Huwag mong mamaliitin ang isang batong ito dahil sa oras ng iyong pangangailangan, magpaparamdam siya sa iyo at mapapansin mo sa iyong sarili na magkakaroon ka ng pambihirang bilis at lakas habang nasa iyong pangangalaga ang bertud na ito. At meron din siyang espiritual na sandata na makapapas lang sa iba't ibang uri ng masasamang nilalang. Hindi ho kita maunawaan Manong.
Pero para makaalis ka na rito, sige ho, tatanggapin ko na ho yan. Ilagay niyo sa palad ko ang bato. Ngumiti ang matanda ng mga oras na yun, saka muling sumakay sa kanyang bisikleta at habang unti-unti siyang lumalayo, dahan-dahan din siyang nabubura sa aking paningin na parang isang anino. Oy Logan, uy, ano bang ginagawa mo riyan? Kanina ka pang nakatayo dyan at parang may kinakausap ka. Ikaw pala Villegas. Oo, meron akong kausap kanina rito. Isang matandang lalaking nakabisikleta. Anong sinasabi mo? Kanina ka pa naming tinitingnan dito Wala ka namang ibang kausap na tao. Kaya nga lumapit na ako sa iyo para tanungin ka kung anong ginagawa mo rito. Meron. Isang ang matandang lalaki. Ibinigay niya pa nga sa akin ito Isang bato? Ano naman yan? Ang dami-dami kaya niyan sa daan. Pinagluloko mo lang sarili mo. Kung ako sa iyo itapon mo na yan. Nagmumukha ka tuloy baliw. Mas pinili ko na lamang na manahimik noon kaysa ipagpilitan ng nakausap kong matanda na hindi naman nila nakikita. Sabay-sabay pa nga nila akong pinagtawanan noon at tinapik sa balikat. Sabay pag-aaya sa aming trabaho dahil may mga bumibili na ng bigas na nagsipagdatingan sa bodega. Pagtatakang wika ko pa sa aking sarili habang patuloy na nagbubuhat ng sako-sakong bigas. Bakit ganun? Hindi nila nakita ang matanda. Samantalang nandoon lamang kami sa kanilang harapan. At sino ang matandang yon? Oy Logan, abay napapahinto ka na naman dyan sa trabaho mo. Ipagpatuloy mo ng pagbubuhat ng bigas. Naghihintay na ang mga bumibili roon. Ay nako ang batang ito. Pinapasahod kayo ng maayos rito Ang trabaho naman ninyo pinababayaan ninyo. Pasensya na po. Kinabukasan, araw na ng sahod. Stayin nga pala kami roon sa pinagtatrabahuhan naming bodega ng bigas. Libre na ang tahanan, maliban na lamang sa aming pagkain. Kaya naman sa kahit na namang oras ay maaari nila kaming tawagin para magtrabaho. O pumila na kayo riyan, nakahanda na mga sahod ninyo. Pero yung may mga bale, alam nyo nang sasahurin ninyo may bawas na. Maliban dyan kay Logan na masinop sa pera ni hindi man lamang bumabali sa akin. Kayong iba riyan, bawas na ang mga sahod ninyo. Kaya maliit na lamang matatanggap ninyo ngayon. Mabuti ka pa Logan, samantalang kami rito. Halos maubos ng sasahurin namin sa kakabali. Bakit kasi bali kayo ng bali? Wala naman yata kayong paggagamitan ng pera. Aba siyempre may pangangailangan din kami, sigarilyo. O kaya naman yung alak, bilang pahinga sa mabigat na trabaho. Palibasa wala kang bisyo, kaya nakakaipon ka ng pera. Anong nakakaipon? Binibigay ko rin niya kay nanay para makatulong man lamang sa kanila ron. Pati na rin sa pag-aaral ng kapatid ko. Kolehiyo na kasi siya ngayon. Oo nga pala may kapatid ka nga palang babae. Baka naman pwede mo akong iruta ron. Mabait naman ako diba? Baka magustuhan ako ng panganay mong kapatid. Ay nako Villegas, huwag ka na nga umasa Maselan sa lalaki yung kapatid kong yun. Yang tulad mong yan, malabo kang makapasa. O ikaw na, tinatawag ka na ni Tanda. Kunin mo ng kakarampot mong sahod. O Villegas, eto lang ang sahod mo ngayon. Nauuna pa kasi ang bisyo kesa sa pag-iipon. Hindi kayo gumaya kay Logan. Mas masinop pa sa masinop. O alis na dyan at may nakapila pang iba. Matapos ang pagpapasahod sa araw na yon, pagdating ng kinahaponan, kagad na nagyaya ang mga samahan na magtutungo umano sa isang tindahan upang doon ay magtagay. Tulad ng dati, ni hindi naman ako sumasama sa kanila. Mas pinipili ko na lamang na magpahinga kesa lumustay ng pera nang wala man lamang kabuluhan. O Logan, nag-iisa ka na naman riyan. Napakaswerte ng magulang mo sa iyo dahil ang perang kinikita mo ay napupunta sa kanila. Hindi tulad ng ibang mga kasamahan mo sa trabaho. One time, big time. Kapag may pera, lustay lang ng lustay. Akala mo bukas marami na namang paparating. Pinaglalaanan ko lang yung kapatid ko. Nag-aaral kasi siya ngayon. Kaya mas pinili ko na lamang na huminto at siya na lamang ang makapagpatuloy sa pag-aaral. Mabuti kung gayon. Tamang desisyon na yan. Para kung sakali makapagtrabaho na ang panganay mong kapatid, ikaw naman sana ang suportahan niya. Para hindi ka tumandang hindi nakapagtapos. Hindi ko na po iniisip yun. Basta ang mahalaga sa akin sa ngayon matulungan si ate. Dahil pinagsisikapan po ni nanay at tatay ang pagpapaaral sa kanya. Ito na po yung pinakatulong ko at masaya po ako sa ginagawa ko ngayon. Hindi ka ba magpapaalam sa akin para umuwi? Mabuti po't nabanggit niyo po yan. Magpapaalam nga po ako sa inyo na kung maaari makauwi ako ng Sabado. O sige. Total marami naman kayo rito. Pero bawas yung sa sahod mo Dahil isang araw kang mawawala. Oo, alam ko naman yun. Sige na't magpahinga ka na. Bukas may trabaho na naman kayo.
Pagpasensyahan nyo na nga pala ako ha. Dahil sa paminsan-minsan ay nasusungitan ko kayo. Dala na rin ang pagod at edad ko ngayon. Hindi rin biro ang negosyong ito. Masakit din sa ulo. Naunawaan ko ho kayo Mang Higbi. Natural na lamang ho yun sa isang negosyante. O siya't maiwan na kita riyan. Magpapahinga na rin ako. Pagkalipas ng ilang araw, dumating na nga ang araw ng Sabado. Nagpasya na akong magtungo sa aming tahanan ng umaga. Dala-dala ang aking bag upang kahit papano'y makasama ko man lamang si Inay at Itay sa araw na yon. Pati na rin ang aking panganay na kapatid na babae na si Hanalo. Dagli muna akong nagpaalam sa tropa habang nakahiga pang iba roon at ang iba naman ay naghahanda para sa kanilang almusalan. Maiwan ko muna kayo rito. Oy Villegas, bumangon ka na riyan. Tinatamad ka na naman yatang pumasok. Papasok ako, ano ka ba? Ang liit-liit na nga ng sinasahod ko eh. Pagtatamad-tamaran pa ba ako rito? Siya nga pala Logan, huwag mong kalilimutan kamusta ako sa kapatid mo ha. Lagi mo ipapaalala ang pangalan ko. Para naman kapag nakapunta ako sa bahay ninyo madali niya na ako makikilala ron. Sige na talis na ako. Maiwan ko na kayo riyan. Medyo may kalayuan ang aming tahanan sa bayan. Sakay ng jeep at tricycle. At maglalakad pa ako sa di kalayuan. Isang sityo na bahagyang nasa liblib na baryo ang kinatitirikan ng aming tahanan. Inay? Itay? O Logan anak, kamusta ang trabaho mo roon? Hindi ka naman ba nahihirapan? Hindi naman po Inay. Kayang-kaya ho ang trabaho. Wala pa po ba si ate? Wala pa ang ate mo. Siguro maya-maya lang papauwi na rin yon. Iyang Itay po nasaan? Nandudoon pa sa sa mga inaalagaan niyang sibuyas. Siguro maya-maya rin uuwi na yon. Ako lang naiwan dito sa bahay. Halika't magkape ka muna. Ganun ho ba Inay? Sakto po. May mga dala akong tinapay. Pati na rin po ang ibang mga pagkain na maaari niyong stock rito. Siya nga po pala Inay. Tanggapin niyo po ang salaping ito. Para po yan sa pag-aaral ni ate. Naku Logan anak, nakakahiyaman sa'yo pero maraming salamat. Napakalaking tulong nito sa pag-aaral ng kapatid mo dahil ang mga unang itinanim ng tatay mo, kinain ng peste ni hindi man lamang napakinabangan. Malaking pera rin ang nalugi roon. Yun sanang inaasahan namin para makapagpatuloy sa pag-aaral ng kapatid mo. Mabuti na lamang at nandiriyan ka. Maraming salamat talaga anak sa tulong mo. Ang Inay naman oo. Wala akong ibang magtutulungan kung di tayo lang. At ako po ang pinakamasaya kapag nakapagtapos po sa pag-aaral si ate. Sa ilang oras ko lamang na pananatili sa aming tahanan, dagli akong nagtungo sa labas upang sibakin ang mga kahoy na nanduroon. Subalit habang abala ko sa pagsisibak, napansin kong isang tahanan. Sira-sira ito na para bang dinaanan ng bagyo. Maya-maya pa'y dumating na si ate. Kasunod na rin ito si Itay na may daladalang sako ng sibuyas na maaari niyang ibenta. Anak, Logan, mabuti naman at nadalaw ka. Kamusta ka na? Ayos lang po ko Itay. Ate, kamusta na pong pag-aaral niyo? Ito Logan, kunting pagtitiis na lang. Makakapagtapos na rin ang ate mo. Makakatulong na rin ako sa inyo. Salamat nga pala ha, dahil isa ka sa tumutulong sa akin para makapag-aral. Dapat lang na tumulong ate, ano ka ba? Mas masaya ako kapag lubusan ka nang nakapagtapos. Halina muna kayo sa loob ng tahanan. Iwanan mo na muna yung sinisibak mo riyan. Sige po Itay. Habang masaya kaming nag-uusap, muling nabaling ang aking pansin sa isang tahanang sira-sira. Kitang-kita yun sa aming bintana. Dagli kong tinanong si Inay at Itay kung ano nga bang nangyari roon. Samantalang noon pa man ay tahimik na namumuhay ang pamilyang naninirahan doon. Wika ko pa sa kanila habang patuloy na nagtatanong. Inay, mabago lang po tayo ng usapan. Bakit po nagkaganyan ang bahay nila Aling Mingay? Parang dinaanan ng malakas na bagyo. Ay naku anak, mabuti na lamang at naitanong mo iyan para kahit papano malaman mo ang nangyayari sa lugar natin. Bakit po ba Inay? Ano bang nangyayari rito? Habang natutulog kami noon ng tatay mo, bigla na lamang kaming may narinig. Nagkakagulo sila riyan pero hindi namin maunawaan ang mga kakaibang huni ng ibon at alulong ng mga aso na nanggagaling sa tahanang yan. At nang sipatin nga namin sa may bintana, para silang mababangis na hayop ang umatake sa tahanan nila Aling Mingay. Magtutungo pa nga sana roon ng tatay mo pero pinigilan ko siya dahil maaari siyang madamay. Anong klase naman hong mababangis na hayop? Sa tinagal-tagal ho nating naninirahan dito parang ngayon lamang nangyari yan. Ay naku anak, tama ka roon. Bigla-bigla na lamang silang sumulpot rito. Kakaibang itsura nila. Nakakatakot ang kanilang mukha habang nanlilisik ang kanilang mga mata. Ano bang sabi ni Kapitan?
Ayaw naman nilang maniwala sa amin ng tatay mo, kaya nagkapit-balikat na lamang kami. At nang makita nilang tahanan, nagkalat roon ng dugo. Naiwan pa nga roon ng isang daliri ni Aling Mingay habang may nakasuot pang singsing. Mukhang hindi ho talaga pangkaraniwan ang umatake sa tahanan nila Aling Mingay. Mabuti naman at hindi kayo nadamay rito, pati na rin ho si ate. Yun lamang ang panalangin namin ng tatay mo ng mga oras na yun. Pero ang ate mo, nandudoon naman sa kanyang dormitoryo. Tuwing Sabado lang naman siya umuwi rito kapag walang pasok. Nagagis na ho ba kayo ng asin sa bubungan? Kaagad na ginawa yun ng tatay mo. Kaya siguro magpahanggang sa ngayon, hindi sila makalapit-lapit sa ating tahanan. Sa palagay ko anak, hindi sila taga rito. Sigurado kong dayo lang ang mga yan. At sana lang makita pa ang katawan ng pamilyang yan. Ibig niyo bang sabihin hindi ho nakita ang bangkay nila Aling Mingay? Maliban lamang dun sa nag-iisang daliri. Ganoon na nga anak, nakakatakot. Balitang-balita na nga sa radyo Wala ba kayong radyo roon? Wala ho inay, puro trabaho lang ang ginagawa ko ron. Kung gayon ho mag-iingat ho kayo rito, lalong-lalo ka na ate. Wag na wag kang uuwi ng gabi rito delikado na pala sa lugar nating ito. Bigla kong naalalang sinabi sa akin ng matanda na ang batong ibinigay niya sa akin ay maaaring gamiting sandata upang makapaslang ng hindi pangkaraniwang nilalang. Saglit lang ho inay, itay. May naalala lang ho ako. Dagli kong kinuha ang aking bag. Ipinakita ko sa kanilang malapangil na bato at nang masulyapan nga yun ni itay na kahit papano'y may kaunting kaalaman patungkol sa mga bertud, gayon din sa mga medalyong agimat. Paulit-ulit niya itong sinipat, saka nagtanong ng, "Isa itong bertud ng kidlat. Paano itong napasa iyo?" Galing ho sa isang matanda itay na nakasakay ho sa kanyang bisikleta. Ibinigay niya ho sa akin at may sinasabi pa ho siyang ang dugong nananalaytay raw ho sa aking katawan ay nasa lahi ng mga babaylan. Ito na yatang tamang panahon anak para malaman mo ang katotohanan. Mate, sasabihin ko na ba kay Logan? Sabihin mo na Renan upang manggaling sa atin mismo ang katotohanan patungkol sa tunay na katauhan ni Logan. Ano ho bang sinasabi ninyo? Hindi ko kayo maunawaan. Anak Logan, huwag sanang magbabagong pakikitungo mo sa amin. Mahal ka naming tatlo. Patagal na panahon naming itinago ito sa iyo. Pati na rin ang ate mo. Kami lamang tatlong nakakaalam. Sabay yakap sa akin ni itay. Pati na rin inay at ng aking kapatid. Inamin sa akin ang katotohanan. Subalit hindi ako nakaramdam ng kahit na anumang galit o sama ng loob nang malaman kong hindi nila ako tunay na kadugo. Dahil sa hindi naman nila pinaramdam yun sa akin, itinuring nila akong tunay na pamilya. Maya-maya pa, nagtungo si itay sa kanilang silid at may kinuha roon. Sa muli niyang paglabas, bitbit ang isang medalyong triangulo na may nag-iisang mata sa gitna. Iniabot iyon sa akin na muling nagsasalita ng, "Anak Logan, ito lamang ang nag-iisang palatandaan mo nang iwan ka sa amin ng iyong nanay. Ang medalyong ito na tinatawag na Trespeco." Trespeco ho? Ibig niyo bang sabihin maaaring nasa lahi ako ng mga antingero dahil sa Trespecong yan? Gayon na nga anak, hindi ka naman magkakaroon nito kung wala itong kinalaman sa buhay mo. Iniligay sa aking legio ni itay at nang muling mapasakin ng Trespeco, kabilang na rin doon ang bertud ng kidlat. Iba't ibang uri na ng mapanindig balahibong karanasan ang mismo kong natutunghayan sa mundo ng kababalagan. Sige ho itay, inay at ate Analo, babalik na ho ako sa trabaho ko. Sige anak at mag-ingat ka dyan sa daan. Salamat muli sa tulong mo sa amin. Subalit habang binabaybay ko ang daan, hapon na ng mga oras na yon, hindi ko naman inaasahan na tila ba may sumusunod sa akin. Ramdam na ramdam ko yon na nandoon lamang siya sa aking likuran. Subalit sa paulit-ulit kong paglingon, wala ito na nagtatago sa kakahuyan. Muli ko na lamang ipinagpatuloy ang aking paglalakad hanggang sa makarating sa jeep na aking sasakyan pabalik sa trabaho. Pabulong ko pang wika sa aking sarili habang nakaupo sa jeep na paulit-ulit pa rin lumilingon sa aking likuran. Ano kayang nilalang na yon? Alam ko talagang may sumusunod sa akin, pero napakabilis niya ni hindi ko siya masundan ng tingin. Di bali na nga. Maya-maya pa sa muli kong pagbabalik sa aming dormitoryo, kagad akong sinalubong ng matanda. Nakangiti ito habang nagwiwika ng, "Kamusta naman ang pagpasyal mo sa iyong mga magulang, Logan? Mukhang dalawa ang nababakas ko sa iyong pagmumuka. Masaya na malungkot. Ano bang nangyari?" Mahabang kwento ho, Mang Hikbi. Kamusta naman ho yung mga katrabaho ko rito?
Ay maayos naman. Nandoon na sila sa inyong dormitoryo. Ay nagpapahinga na. Inabot ka na yata ng gabi ngayon sa biyahe. Medyo ho. Napatagal ho kasi ng konti yung pagtambay ko ron sa bahay. Siyempre ho namiss ko yung pamilya ko. Mabuti naman kung gayon. O siya sige na't magpahinga ka na roon. Inihintay ka na ng mga kasamahan mo. Sa pagpasok ko sa pintuan ng aming dormitoryo, nakahiga si Villegas sa aking higaan. Dagli ko siyang pinalis roon upang makapagpahinga na rin para makapag-ipon ng lakas sa kinabukasang trabaho. Uy Villegas, gising dyan. May sarili kang higaan, dyan ka pa humihiga sa higaan ko. Andito ka na pala, Logan. Kamusta naman yung lakad mo? Kinamusta mo ba ako sa kapatid mo? Umalis ka na nga dyan. Ang damot naman ito. Minsan na nga lang ako humiga sa higaan mo eh. Wala ka bang pasalubong sa amin? Wala akong pasalubong sa inyo. Sapat nga lang yung perang ibinigay ko kila nanay. Magdadala pa ba ako ng pasalubong? Kahit man lang sana Indian mango o kaya yung mga bayabas sa daan. Di ba meron nun sa inyo? Libre na yun eh. Wala sa amin noon. Malalaking kakao yan ang nadaraanan ko. Hindi mga prutasan. Kaya umalis ka na dyan sa higaan ko at magpapahinga na ako. Ang sungit mo naman. Sige na nga. At sa pagpapalit ko ng aking damit, napansin ni Villegas ang nakasuot na medalyon sa akin. Habang nakatago naman ang bertud ng kidlat, dagli itong muling lumapit sa akin na nagtatanong kung anong uri yon ng medalyon. Hoy Logan, kakaiba yan ah. San ba yan ang galing? Alisin mo nga yung kamay mo riyan. Huwag mong hawakan. Bakit ba? Tinitingnan ko lang naman eh. Kakaiba ka na ngayon ah. Umuwi ka lang sa inyo eh. Pagbalik mo may ganyang uri ka na ng kwintas at parang nakakatakot. Bakit meron siyang isang mata? Magpahinga ka na roon. Ang dami mo namang tanong. Huwag ka nang maingay dyan. Natutulog na ibang kasama natin oh. Sa lubusang paglalim ng gabi, habang mahimbing ang pagkakatulog ko noon, bigla kong nagising nang tila ba may kumakalmot sa aming pintuan. Dahan-dahan akong tumayo at dagling binuksan ang pintuan naming yon. Ngunit wala akong nakitang nilalang kahit na ang pusa na maaaring gumawa ng ingay sa likuran ng aming pintuan. Ano na bang nangyayari sa akin? Alauna na ng madaling araw. Kung ano-anong nararamdaman at naririnig ko. Hindi kaya dahil sa medalyong ito, pati na rin sa bertud ng kidlat. Hanggang sa mapalingon ako sa kanang bahagi ng pintuan. Habang nakabukas ito, nakita ko ang isang anino. Tumalon ito sa bakod ng dormitoryo. Napakabilis ng kanyang pagkilos. Dali-dali akong lumabas upang tingnan niyon sa taas ng bakurang yon na yari sa pader. Papaanong nakatalo ng isang nilalang ng ganoon kataas na kahit na ang pusa ay hindi kakayaning talunin ng bakurang yon. Nababaliw na talaga ako. Uhubarin ko na ang medalyong ito at ilalayo ko sa aking katawan ng bertud ng kidlat. Kung ano-anong kababalagan na ang nakikita ko. Hindi ko na pinansin ang lahat ng aking nakikita. Subalit sa pagbabalik ko sa aking higaan, muli akong mahimbing na nakatulog. Ngunit ang kumausap naman sa aking panaginip ay ang matandang nakabisikleta at sinasabi nito ang tunay kong pagkatao. Maliwanag na maliwanag sa akin ang lahat ng kanyang sinasabi. Logan, ako ang matandang nagbigay sa iyo ng bertud. Pangalagaan mo yan. Sinasabi ko sa iyo. Wag na wag mo yang ilalayo sa iyong katawan dahil maaari kang mapahamak. Isa kang babaylan, Logan. Gamitin mo ang iyong kakayanan upang makatulong sa ibang mga tao. Lalong-lalo na sa inyong lugar ngayon na ginagambala ng mga aswang. Ang lahat ng iyong nakikita sa ngayon ay kakambal ng iyong kakayanan. Kaya wag ka nang magtaka. Siya nga pala, ang sumusunod at nagpapakita sa iyo ay ang iyong bantay na isang sigbin. Sigbin? Anong sigbin ang sinasabi mo? Ang sigbin ay mabuti. Depende lamang sa nag-aalaga sa kanya. Bago pa mamatay ang iyong itay, sa kanyang pakikipaglaban, pinabantayan ka na sa kanyang alagang sigbin. Walang kaalam-alam ang iyong mga magulang na nag-aruga sa iyo na ginagabayan ka rin ng isang sigbin. Kaya naman magmula nang maibalik sa iyo ang medalyon, pati na rin ang bertud ng kidlat, nagparamdam na sa iyo ang iyong bantay. Siya ba ang sumusunod sa akin? Magmula na umalis ako sa aming tahanan? At ang nakita kong aninong tumalon sa mataas na bakuran? Siya na nga iyon, Logan. Ngayon ay alam mo na nasa lahi ka ng mga babaylan. Gampanan mo ang iyong misyon, Logan. Nandito ako para gabayan ka bilang inyong mga ninunong espiritong gabay. Oy Logan, gumising ka na nga riyan. Nananaginip ka. Anong sigbin ang sinasabi mo? Umaga na pala. Maliligo na ako. Ano ba naman itong si Logan, oo? Umuwi lang sa kanila eh. Ang laki na ng pinagbago. Hindi naman siya dating ganyan. Oo nga eh.
Para nang baliw si Logan, tumagal pa kaya siya sa trabaho natin dito? Baka naman siguro sa sobrang pagbubuhat ng mabibigat na sako ng bigas. Grabe ka naman sa kasama natin. Baka naman may malalim lang na iniisip. Kaya nagkakaganyan yan. Logan, mauna na kami sa'yo. Tinanghali ka na ng gising. Sige't maliligo lang ako ng mabilisan. Sa maghapong pagtatrabaho, paulit-ulit na tumatatak sa aking isipan ang mga sinabi ng matanda sa aking panaginip. Ni hindi ko na nga magampanan ng maayos ang aking trabaho. Ngunit habang patuloy kaming nagbubuhat ng sako-sakong bigas, biglang natumbang matandang si Mang Hikbi. Nang wala man lamang ibang dahilan, nagsipagtawanan pang ibang mga kasamahan ko roon na kinukutya pa ang matanda. Mabuti nga yan sa kanya. Karma-karma lang yan. Napakasungit kasi ng matandang yan. Ano ba kayo? Halika kayo, tulungan natin siya. Hindi naman masungit ang matandang yan eh. Kayo lang talagang pasaway. Dagli ko siyang inalalayan at saka pinakiramdaman ng pulso. Tumitibok pa ito na parang nawalan lang ng malay ang matandang si Mang Hikbi. Villegas, kumuha ka nga roon ng tubig. Baka dahil lamang sa sobrang init. Subalit nagtaka ako nang makita ko mga sugat sa kanyang balat pati na rin sa kanyang leeg. Kakaiba ito hanggang sa may bumulong sa akin. Boses iyon ng matandang nagbigay ng bertud, sambit pang wika nito habang itinuturo ang dapat kong gagawin. Logan, gamutin mo ang matandang yan. Ang iyong mga kamay ay may kakayanang manggamot. Kinakausap ko ito sa aking isipan kung papaano kong gagamutin ang matandang yon. Samantalang, wala pa nga akong karanasan patungkol sa sinasabi niyang panggagamot. May ibinulong siya sa aking mga salita dahil umano ang matandang yon ay kinukulam dahil sa inggit sa patuloy na paglago ng kanyang negosyo. Sinusunod ko lamang ang binubulong sa akin ng matanda hanggang sa sumapi ang nagpapasakit kay Mang Hikbi. Wika pa nito habang nakakaramdam ng sakit sa mga usal na binubulong sa akin ng matanda. Aray ka, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ang matandang ito, siya ang may kasalanan sa akin at wala kang pakialam sa ginagawa ko sa kanya. Sino kang mangkukulam ka? Kaawa-awa ng matandang ito. Lubayan mo na siya. Wala naman yata siyang ginagawang masama sa'yo. Meron. Nakakaingit ang kanyang kaunlaran. Ang kanyang negosyo ay mas patuloy na lumalago kaysa sa amin. Kaya kinakailangan siyang mawala dahil nilalampasan ang aming mga negosyo rito sa kagagawa ng matandang yan. Inggit bang pinapairal mo? Ibig mo bang sabihin malapit ka lang rin dito? Kakumpetensya ka ng negosyo niya. Tama ka. Kaya upang muling bumalik ang sigla ng aming negosyo, kinakailangan siyang mabura at pabagsakin ang kanyang hanap buhay. Isa kang masamang nilalang. Ikaw ang dapat na mawala. Walang inaargabyado ang matandang ito at patuloy siyang nagsusumika para palaguin ang kanyang negosyo. Tapos ikaw, dahil lamang sa inggit mo, papatay ka ng tao? Sabay muling bulong sa akin ang mga salita ng matanda. Patuloy ko siyang pinasakitan hanggang sa maya-maya pa. Lubusan ng panlulumo nito at ibinulong sa akin ng matandang gabay na paslangin ko umano ang mangkukulam gamit ang pamaslang na salita na ibubulong ko sa puyo nito. Subalit nagdalawang isip ako na nakaramdam ng matinding konsensya. Muling wika pa sa aking isipan na ipinipilit ang kanyang kagustuhang paslangin ko ang mangkukulam na yon. Logan, hindi ganyan ang iyong itay. Kapag nakahuli siya ng mangkukulam, walang awa niya itong pinapaslang. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang magdalawang isip. Sambitin mo ang mga salitang ibinulong ko upang mamayapa na ang inggiterong mangkukulam na yan. Huwag mo kong ihalin tulad sa tatay ko. Hindi ko siya nakilala at wala akong pakialam sa kanya dahil magkaiba kami. Wala kang magagawa, Logan. Sa ngayon ay nakakaramdam ka pa ng awa. Subalit sa pagdating ng panahon, kapag nakita mo kung gaano kasama ang mga mangkukulam na yan, ikaw na mismo ang gagawa ng paraan upang kitlin ang kanilang buhay. Sige na, sambitin mo ang mga salitang ibinulong ko sa iyo upang matapos na ang pasakit na dinaranas ng matandang yan. Napilitan akong sambitin ang mga salita. Hindi ko naman nakalaing ganoon kalakas yun. Sabay bulong sa may puyo ni Mang Hikbi na mabilisan namang napaslang ang mangkukulam. At sa muling pagbabalik sa ulirat ng matanda, wala siyang kamalay-malay sa nangyari habang nakaupo sa kanyang paboritong upuan. Ano bang nangyari sa akin, Logan? Bakit basang-basa ako ng pawis? At bakit pinagkukumpulan niyo ako rito? Hindi niyo ba ginagawa ang trabaho ninyo? Mang Hikbi, panandalian ho kayong nawala ng malay. Bigla na lamang ho kayong natumba.
Tama ho yun, Mang Hikbi. Ginamot nga po kayo ni Logan eh. Marunong ka palang manggamot, Logan. Ni hindi mo man lamang sinasabi sa amin. Ang tagal-tagal na natin magkakasama rito eh. Wala ka man lamang paramdam patungkol dyan. Anong ginamot ang sinasabi ninyo? Bakit hindi ko nalalaman? Totoo po yun, Mang Hikbi. Isang mangkukulam po nagpapasakit sa inyo. Kami po mismo nagpapatunay rito. Tingnan nyo nga po yung balat nyo. Sandamakmak ang sugat. Dahil po yan sa mangkukulam na yun. Pero pinaslang na po siya ni Logan. Huwag nyo na pong piliting isipin. Dahil wala ho kayong maaalala ng isa sa nangyari. Ang sabi ho sa amin ng mangkukulam gusto kanyang paslangin dahil sa gabal ng negosyo mo sa negosyo nila. Gayon ba, Logan? Kaya pala gabi-gabi hirap na hirap akong makatulog at kamot ako ng kamot sa aking balat hanggang sa magkaroon ng sandamakmak na sugat. Hindi ko naman alam na nanggagaling na pala ito sa mangkukulam. Yan na pala ang may kagagawa ng mga sugat na ito. Gusto niya pala akong paslangin. Maraming salamat sa iyo sa pagsalba mo sa aking buhay. Hindi ho akong may gawa nun. Yung matanda hong bumubulong sa akin. Matanda? Bumubulong sa iyo? Oo, siya ho. Hindi naman ho talaga ako Ay nako, basta. Maraming salamat. O ano pang ginagawa ninyo rito? Abay magsipagbalik na kayo sa trabaho. Naghihintay ang mga customer natin. Dali na. Ano ba naman yan si Mang Hikbi? Mamamatay na lang at sa lahat negosyo pa rin ang nasa isip. Halina nga kayo. Pero kahit papaano nakapagpahinga tayo. Grabe yung si Logan Marunong pala sa panggagamot. Patahitahimik lang dito May kasama na pala tayong manggagamot sa ating trabaho. Sa tuwa ng matanda sa akin ng araw na yon, inaabutan niya ako ng malaking halaga ng salapi. Subalit hindi ko ito tinanggap dahil ayon sa matandang bumubulong sa aking isipan, walang bayad ang lahat ng aking serbisyo. Ang layunin lamang namin umano ay tumulong nang walang hinihinging kapalit. Kahit na ibuwis pa namin ang aming buhay. Sige na, Logan. Tanggapin mo na ang salaping ito. Hayaan mo't wala namang makakaalam. Hindi ko ipagsasabi sa iyong mga katrabaho. Pasasalamat ko lamang ito sa iyo. Dahil kung wala ka, malamang pinaglalamayan na ako ngayon. Hindi ho, Mang Hikbi. Kahit naman sino maaari kong tulungan. At hindi ho ako humihingi ng kapalit. Sige na ho at itago nyo na ho ang perang yan. Babalik na ho ako sa aking trabaho. Naging usap-usapan ako roon. Noong una marami pang kumukutya sa akin dahil sa hindi nila ako maunawaan. Napakahirap ipaliwanag sa mga normal na tao kung ano yung nararanasan ko. Kahit nasabihin ko pa sa kanila na ang matandang nasa aking likuran ang tumutulong sa akin upang ipagpatuloy ang panggagamot. Pahambol ka pa, Logan. Ikaw talagang may kaalaman sa panggagamot na yan. Kaya pala nakita ko sa iyo yung kwintas mo, yung may mata sa gitna. Bahala kayo kung ayaw ninyong maniwala. Hindi ko kayo pipilitin. Instrumento lang ako ng matandang yon. Siya talagang tumutulong sa akin para manggamot. Kinabukasan ng umaga, nagmamadali ang matandang si Mang Hikbing lumapit sa akin. At nang makalapit na nga ito, pabulong itong nagwika ng, Ay Logan, may sasabihin lamang ako sa iyo. Alam mo ba yung isang negosyo dyan sa labas? Yung malaki ring bodega ng bigasan. Akalain mong bigla na lamang pumanaw nang wala man lamang dahilan. Hindi kaya siya ang tinutukoy mong mangkukulam? Hindi ko rin alam, Mang Hikbi. Hindi ko na pinagaksaya ng oras para tanungin pa ang kanyang pangalan. Basta ang sabi niya sa akin, kalaban niyo raw siya sa negosyo. Abay wala naman akong itinuturing na kalaban sa aking negosyo. Dahil hindi ako pagpapalain ng ganito. Kung mainggitin ako, baka siya lamang ang tumuturing sa aking kalaban. Kasi minsan noon, nang mapadaan ako roon, masama ang tingin sa akin na may-ari ng tindahang yon. Hindi ko naman alam kung bakit. Sinusungitan ako nang wala akong alam na dahilan. Kaya para sa akin, malamang siyang may kagagawa ng lahat na nangyari sa akin. Kaya siya ngayon ang pinaglalamayan. Sige na't bumalik ka na sa iyong trabaho. Makikibalita lamang ako roon kung ano nga bang tunay na nangyari. Bulong ng matandang gabay sa aking likuran na ang pumanaw na iyon ang tunay na mangkukulam na nagpasakit kay Mang Hikbi. Hindi ko na rin naman pinansin at ipinagpatuloy ko na lamang ang aking pagtatrabaho. Kinagabihan, muling nagparamdam ang sigbin habang nandudoon sa may bakuran sa gilid ng aming dormitoryo na hindi naaabot ng liwanag. Logan, nandiriyan ang iyong bantay, ang sigbin. Dali-dali akong nagtungo roon habang mahimbing pang natutulog ang mga katrabaho ko. 11:00 na ng mga oras na yon at nung una ko siyang makita,
Nakaramdam ako ng takot dahil kakaiba ang kanyang itsura na hindi naman natin kinasanayang makita. Subalit maamoy ito sa akin na parang isang aso. Ngunit animoy kanggaro ang kanyang itsura. Subalit kulay itim ito na parang isang anino. Ikaw ba ang alaga ng tatay ko? Ano ang pagkakakilanlan mo sa kanya? Isang sigbing may kakayanang kumonekta sa aking isipan. Mabuti umano ang aking ama, subalit iniwan niya ako sa aking ina noon dahil sa isang misyon na kinakailangan niyang gampanan. At ang misyong yon ang hindi nalaman ng aking tunay na nanay na ang inaakala niya iniwan siya ni Itay. Subalit yun ang naging mitya ng kanyang buhay kaya hindi na siya muling nakabalik. Ganoon pala ang tunay na nangyari. Ang akala ko'y nabandona ako ni Itay. Hindi pala, dahil pala sa isang misyon kaya siya tuluyang nawala. Tama ka roon, Logan. Hindi nagsisinungaling ang sigbing yan. Totoo siya sa iyong Itay. At ang lahat ng naging bilin niya bago siya mamatay, isinakatuparan ng sigbing iyan. Kaya magpahanggang sa ngayon, patuloy ka pa rin niyang binabantayan. Ganun ba? Maraming salamat sa kanya. At kahit papano may naiwan pa ring alaala sa akin si Itay. Hindi lang sa medalyong ito, pati na rin sa sigbing yan. Lumipas ang 3 linggo. Nagtungo sa aming dormitoryo si Ate Analo. Umiiyak itong nagmamadali habang nagsasalita ng, Logan, kinakailangan ka sa ating tahanan. May nangyaring masama kay Itay. Inatake siya ng kakaibang uri ng nilalang. Kaya nang pag-uwi ko ron, nagkalat ang dugo sa bahay at may sugat si Itay sa may leeg. Ano? Oy Logan, saan ka pupunta? Mang Higbi, may nangyari yung masama sa tatay ko. Kinakailangan kong makabalik sa aming tahanan. Kung maaari lang muli muna akong babalik roon. O sigit, mag-iingat kayo. Tanggapin mo ang salaping ito. Sigurado kung magagamit mo yan. Hindi na ho. Sige ho Mang Higbi, aalis na ho kami. At sa pagbabalik nga namin ni Ate sa aming tahanan, nakahilata si Itay sa banig habang may nakataling tela sa kanyang leeg at nang tingnan ko nga ito, malalim ang kanyang natamong sugat. Dagling bumulong sa akin ng matandang gabay na pinakukuha ko ng halamang gamot upang mabilis na humilom ang sugat at maampat ang pagdurugo na nagmumula sa sugat ni Itay. Bilisan mo Logan, bago pa mahuli ang lahat. Naghihintay roon ang tagapagbantay na tikbalang. Dagli kong binaybay ang daan patungo sa nasabing balete. Isang malaking puno na mayabong sa dahon na may mga naghahaba ang mga baging at nang makarating na nga ako roon, mabilis din namang nagpakita sa akin ng itim na tikbalang na nagtatanong kung ano ang aking sadya. Isang babaylan ang naligaw sa aking tahanan. Ano ang kailangan mo? Kinakailangan ko ng halamang gamot para sa aking Itay na inatake ng isang nilalang. Malaki ang kanyang sugat sa leeg. Kaya kung maaari lang, ipakita mo sa akin ang kinakailangan ko. Masusunod ang iyong kagustuhan, babaylan. Subalit may kondisyon. Kinakailangan mong mag-iwan ng 3 barya kung saan mo kukunin ang halaman at yun ay bilang tanda ng iyong pagparito. Sakto ng mga oras na yon, may barya pa ako sa aking bulsa na ibinigay na sukli sa aming sinakyang jeep. Ipinakita sa akin ng tikbalang ang halamang gamot. Nandudoon lamang ito sa paligid ng punong balete. Isang halamang sinay ang kukontra sa yanggaw at magpapagaling sa sugat ni Itay dahil sa pagkakakagat ng aswang na umatake sa kanya. Nandirito ang barya. Maraming salamat sa iyo kaibigan. Aalis na ako. Mag-iingat ka babaylan. Salamat rin sa iyong pagpunta rito sa aking tahanan. Napansin ko ang aking kilos. Nang sa mga oras na yon ay hinahabol ko ang oras at ang buhay ni Itay. Napakabilis kong kumilos na parang isang mabilis na kidlat kasama na rin ang matinding adrenaline. At sa muli kong ang pagbabalik sa aming tahanan, dagli kong isinagawang iniuutos sa akin ng matandang gabay. Dinikdik ko ang halamang yon, sakay tinapal sa sugat. Uminto ang pagdanak ng dugo. At napansin ko sa katawan ni Itay, nakaramdam siya ng kaginhawaan. Yung kaninang namumutla na ang kanyang labi ay muli nang unti-unting bumabalik sa normal. Wika ko pa sa matandang gabay. Maraming salamat tandang gabay. Ang akala ko mawawala na naman ako ng tatay. Walang anuman yun Logan. Tuloy-tuloy na ang pagaling ng iyong Itay. Maniwala ka sa akin. Mahiwaga ang halaman ng sinay. Siya nga pala, tawagin mo ko sa pangalang Elias. Logan, sino bang kausap mo riyan? Wala ho inay. Magaling na ho si Itay. Huwag na ho kayong mag-alala. Ano ho bang nangyari inay? Bakit ho nagkaroon ng pagkakataong atakihin si Itay ng nilalang na yon? Ay naku Logan, mabuti nga't nakauwi pa rito ang tatay mo.
Inabot siya ng gabi sa pagbabantay ng kanyang mga alagang sibuyas. Nagulat na lamang ako nang may malakas na katok sa ating pintuan at sa pagbukas ko, bigla na lamang siyang bumulagta. Ang dami ng dugong nawala sa kanya at ang huli na lamang niyang nabanggit sa akin bago siya mawala ng malay. Isang aswang umano ang umatake sa kanya. Hayaan niyo ho, inay. Sa lubusan hong pagaling ni Itay, hahanapin ko hong nilalang na yon. Lumalala na sa ating barangay ang nangyayaring ito. Samantalang dati, napakatahimik ng ating lugar. Subalit magmula nang atakihin ang tahanan nila Aling Mingay, sunod-sunod ng masasamang nangyayari. Ano namang gagawin mo, Logan? Baka ikaw naman ang mapahamak. Hindi ho, inay. May kasama ho ako. Kasama? Nasaan? Nasa akin hong likuran, isang matandang gabay na babaylan. Siya ho si Tandang Elias, ang naglinaw sa aking tunay na pagkatao. Pero anak, wala kaming makita ng ate mo at hindi ka namin lubusang maunawaan. Isa ho akong babaylan, inay. Ang duguhong nananalitay sa aking katawan ay nasa lahi ng mga babaylan. May kakaiba ho kaming kakayanan at nang matuklasan ko ang lahat ng iyon, naging madali na ho para sa akin ang pasukin ng mundo ng kababalagan. Mahirap pong maipaliwanag sa inyo, inay, at alam kong hindi ninyo basta-bastang maunawaan. Kaya ko hong manggamot sa tulong ho ng matandang si Elias. Ganoon ba, anak? Salamat naman kung gayon. Kaya pala ang naiwang kwenta sa iyo noon ay kakaibang uri ang pagkakahulma. Siguro ho, inay, sa ngayon umalis ho muna kayo sa tahanang ito. Delikado pa rin ho para sa inyo. Hintayin lamang ho nating manumbalik ang lakas ni Itay. Ate Analo, baka ho muna pwedeng doon muna sila sa dormitoryo mo sa bayan hanggat hindi ko pa ho nahanap ang may gawa nito kay tatay. Oo naman, Logan. Hindi na ba natin dadalhin sa ospital si Itay? Hindi na kailangan. Tuluyan na ang pagaling niya. Pagtiwala lamang kayo sa akin. Nanatili ako ng ilang araw sa aming tahanan at habang patuloy na nagpapagaling si Itay, panandalian kong napabayaan ang aking trabaho. Subalit nagkaroon naman ako ng pagkakataong makapag-aral. Marami pang itinuro sa akin ng matandang gabay. Iba't ibang uri ng abilidad na mabilis ko namang natutunan bilang isang babaylan. Gamit ang espiritual na espadang kidlat, itinuturo sa akin ng matanda kung paano itong mas lalong palalakasin upang makahiwa ng espiritu ng aswang na magiging dahilan ng kanilang pagkamatay. Logan, 108 beses mo itong sasambitin upang mas lalong lumakas ang iyong sandata. Paulit-ulit mong uusalin bago tayo lubusang sumabak sa mga aswang. Kinakailangan mo ito, lalo pat ang mga kakaharapin mo. Maaaring sila rin ang pumaslang sa iyong Itay, kaya pagkakataon mo na ito para makapagigante. Unti-unting magliliwanag ang espadang espiritual at kapag lubusan na itong nakakasilaw, ibig sabihin lamang nun may pambihira na siyang lakas na makakapaslang ng mga aswang. Kung kinakailangan kong triplein ang 108 dasal, ay uulit-ulitin ko hanggang sa lubusang lumakas ang espiritual na espadang ito. Higit pa sa 3 beses ko iyong ginawa hanggang sa makalipas ang ilang araw. Lubusan ang pagaling ni Itay. Dagli ko muna silang inihatid sa dormitoryo ni Ate Analo upang makasiguro akong ligtas sila at hindi madamay sa gulong papasukin ko. Dahan-dahan lang ho, Itay. Pangsamantala lang naman ho kayo mananatili rito sa bayan at nandyan naman ho si Ate Analo. Kahit papano ho bago siya pumasok ng paaralan, maasikaso niya ho kayo. Maraming salamat, anak. Hindi pa rin nagbabago ang tingin mo sa amin. Itinuturing mo pa rin kaming tunay na magulang. Kahit na patagal na panahon naming itinago sa iyo ang tunay mong pagkatao. Hindi lang naman sa dumadaloy na dugo ang pagiging pamilya. Dahil napakabuti niyo sa akin, hindi man ako nanggaling sa inyo. Itinuring niyo naman akong tunay na anak. Kaya kahit na anuman hong mangyari, kayo ho ang mga magulang ko. Sige ho, Itay. Kinakailangan ko na hong bumalik sa tahanan natin. Hayaan niyo ho, palagi kong titingnan doon yung mga alaga ninyong sibuyas. Anak, mag-iingat ka. Opo, Inay. Pakisabi na lang po kay ate sa pagbalik niya galing ng paaralan. Bumalik na ho ako ng bahay. Naiwang magkasama si Inay at Itay sa dormitoryo. Muli akong sumakay ng jeep at muling binaybay ang daan papabalik sa aming tahanan. At nang papalapit na nga ako, nakita kong may tao roon sa may bakuran. Isang lalaking nakatayo na tinatawag ang pangalan ni Itay. Dahan-dahan akong lumapit at nang lubusan ko na siyang masipat, si Kapitan Castor ang kanina pang nanduroon. Kapitan Castor? Ano bang kailangan ninyo? Ay Logan, kanina pa akong tumatawag dito. Wala na bang tao sa bahay ninyo? Sa ngayon ho, Kapitan, nasa bahay na ho sila nanay at tatay. Inihatid ko sila ron. Pangsamantala ho muna silang mananatili sa dormitoryo ni ate.
Gayon ba? Kakamustahin ko lang sana si Renan. Pasensya na kayo ha, ilang araw kasi akong wala sa aming bahay. Nanggaling ako sa meeting sa iba't ibang lugar. Kaya ayan tuloy, napabayaan ko ng ilang araw ang ating barangay. Kaya nang pag-uwi ko nabalitaan ko ang nangyari kay Renan. Kamusta naman siya? Mabuti naman ako ang kalagayan ni tatay. Siya nga ho pala, Kapitan. Bakit ganito na nangyayari sa ating barangay? Mukhang pinapasok na ho tayo ng mga kakaibang nilalang. Yun nga rin ang pinoproblema ko. Alam mo gabi-gabi namang nagro-ronda ang mga tanod. Pero wala silang makasagupa. Paminsan-minsan ay nakakakita sila. Nasaan yung malaking aso? Pero kapag hinahabol na nila yon, abay bigla na lamang nawawala. Humingi nga ako ng tulong sa iba pang barangay. Iyon din naman ang problema nila. Kaya kinakailangan na lamang nating magdoble ingat. O siya, sige Logan. Wala namang pala riyan ang tatay mo. Babalik na ako sa barangay hall. Sana'y matigil ng kababalaghang nangyayari sa ating barangay. Sa pag-alis ni Kapitan Castor, may naaninagan akong isang lalaking nakatayo sa di kalayuan. Bago sa akin ang kanyang muka at alam kong hindi siya taga ron sa aming barangay. Dali-dali ko siyang sinundan at nagmamadali rin itong naglakad papalayo. Bulong pangwika ng matandang gabay na si Elias patungkol sa lalaking aking nasulyapan. Nakakalayo na siya. Aswang ang lalaking yan. Minamatyagan niya ang inyong tahanan sa pag-aakalang nandiriyan pa ang iyong itay at ang iniisip nila ay nayanggaw na ito ng kanilang laway. Kayo pala ang may kagagawan? Umanda kayo sa akin. Subalit sa patuloy kong pagsunod sa kanya, biglang nawala ang lalaking yun sa aking paningin. Patuloy ko siyang sinipat sa paligid hanggang sa matungo ako sa isang bangin na may kataasan. Marahil sa mataas na bangin yan dyan sa bumaba. Pagdiwang muna sila sa panahong ito. Pabayaan muna natin sila sa ngayon, Logan. May araw din sa atin ang mga yan. At sa pagsapit ng dilim, mag-isa kong pinakiramdaman ang paligid hanggang sa marinig kong pagsigaw ng mga tao. Tatakbo akong nagtungo roon habang pinagkakaguluhan ang isang barangay tanod na nakabulagtas sa lupa habang wala ng malay. Kapitan, anong nangyari? Inatake kami at tinamaan itong si Buyo. Wakwak ang kanyang tiyan. Napakatalim ng kuko ng nilalang na yon. Akala ko nga katapusan na rin namin. Subalit tumakas naman siya. Ngunit kung inatake kaming lahat dito, sigurado lahat kami ay papanaw na kasama si Buyo. Ano ang ginagawa ng mga baril ninyo? Ni hindi nyo man lamang pinaputukan? Ay naku Logan, kung alam mo lang, kanina pa kaming kalabit ng kalabit sa mga baril naming dala-dala. Ni isa dito ay wala man lamang pumuputok. Ewan ko nga ba rito, hindi naman palyado ang mga baril naming ito dahil lisensyado pa itong galing sa bayan. Namangha ako sa abilidad ng nilalang na yon. Subalit ayon sa matandang gabay, hindi daw talaga pinuputukan ng baril ang mga nilalang na yon. Dahil sa angkin nilang panudla na hindi sila puputukan ng baril, gawa ng bertud sa kanilang katawan na siyang nagdadala ng itim na kapangyarihan. Kaya naman isang tao na naman ang pumanaw sa aming barangay noon, gawa ng kakaibang nilalang na siguradong nanggaling pa ng ibang lugar. Hanggang sa pinaglamayan na lamang ang katawan ni Mang Buyo. Aling Lota, nakikiramayo ako. Kamuntikan na rin ho si Itay, pero pinalado siya dahil hindi ho siya napuruhan. Maraming salamat Logan. Napakabait ng asawa kong ito at napakadaling lapitan ng mga tao dito sa ating barangay. Pero anong ginawa ng nilalang na yon? Pinaslang niya ng ganun-ganun lang. Wala silang awa. Para lamang hayop na pinapaslang ang mga tao rito sa ating lugar. Hayaan niyo ho, Aling Lota. Tutulong rin ho ako sa paghahanap sa mga yon. Sige ho't may pupuntahan pa ho ako. Nalaman ng matandang gabay kung nasa saan naninirahan ng mga aswang. Isang pamilya umano ito. At nasa liblib na lugar ang kanilang tahanan na may kasamang 3 lalaki at 2 babae. Mga dayuhang nanggaling sa kilalang lugar na pinamumugaran ng mga aswang. Tandang gabay na Elias, hindi na ako mag-aakse ng oras. Marami na ho silang nabibiktima. Ang una ay ang pamilya nila Aling Mingay. Pangalawa si Itay at itong pangatlo ay si Mang Buyo. Hindi pa ho natin alam kung sa ibang barangay ganito rin ho ang ginagawa nila. At upang maagapan, kinakailangan na ho silang mawala. Sa gabing yon, nagtungo ako sa nasabing tahanan. Suot-suot ang aking medalyong trespeko habang nasa aking kamay naman ang bertud ng kidlat. Subalit sa aking paglalakad, nakita ako ni Kapitan Castor kasama ng kanyang mga tanod. Pati ang naninirahan sa aming barangay ay nakiisa na rin sa kanila upang maglibot sa aming lugar
Daladala ang kani-kanilang sulo, gayon din ang matatalim nilang itak. Sambit pang wika ni Kapitan Castor habang unti-unti akong inaaninagan ng kanyang daladalang sulo. O Logan, bakit nag-iisa kang naglalakad dito? Abay delikado. Kami nga rito ay sandamakmak na. Kasama ng mga kalalakihan ng ating barangay. Abay saan ka pupunta? Wala ka man lamang kasama. May hinahanap lang ho ako, Kapitan. Abay napakadilim sa lugar na ito. Dito ka pa may hinahanap. Kung ako sa'yo Logan, abay sumama ka na lamang sa amin. Baka mangyari sa'yo ang nangyari sa iyong tatay na si Renan. At ang malala ay matulad ka kay Buyo na wakwak ang tiyan. Hindi ho mangyayari sa akin yun, Kapitan. Mabilis naman ho akong tumakbo. Kung sakasakali man na makasalubungan ko ang nilalang na yon. Ikaw talagang bata ka. Dinadaan mo pa sa bira. Halika na't sumama ka na sa amin. Sige ho, susunod ho ako sa inyong likuran. Magpatuloy na ho kayo sa inyong paglalakad. Nagpatuloy sa pagroronda sila, Kapitan. Samantalang ako naman ay kunwaring sumusunod sa kanilang likuran hanggang sa makahanap ako ng tiyempo. Dagli akong lumihis ng daan patungo sa nasabing tahanan ng mga aswang. Tama pa bang binabaybay nating daan, Tandang Elias? Ipagpatuloy mo lamang yung paglalakad, Logan. Tama ang daan ay yung tinatahak. At sana lamang ay nandoon sila ngayon sa kanilang tahanan at hindi naglilibot para maghanap ng pagkain. Malayo-layo rin ang aking nalakad at habang patuloy kong binabaktas ang daan, nananatili rin ang pangingilabot ng aking balat. Sabayan pa ng malamig na hangin sa kagubatang yon at ang nagliliwanag na mata ng kwago na sa unang pagsulyap aakalain mo talagang mata ng aswang na hinahanap ko. Nandirito na tayo, Logan. Ayon ang kanilang tahanan. Nasa lilim ng malaking punong yon. Sa palagay ko'y tahimik ang kanilang bahay. Wala sila roon. Yon ang nararamdaman ko ngayon. Dagli akong nagtungo sa harap ng pintuan. Sumalubong sa akin ang masangsang na amoy na tila ba nanggagaling sa loob ng kanilang tahanan. At nang sipahin ko ang pinto, kagad din namang kumalas ang trangkahan nito. Una kong ipinasok ang sulo. May mga itim na kalderong nandoon. May malalaking kawa na sa pagsulyap ko ay may mga laman pang karne na wala ng pagkakakilanlan at sa pagkakatansya namin ng matandang gabay, katawan niyo ng tao. Umaalingasaw ang amoy nito na hindi ko kayang manatili sa loob ng tahanan. Nakakaduwalang amoy. Masahol pa sila sa hayop. Kapag nagkaharap lamang talaga kami, hindi ako magdadalawang isip na paslangin sila kaysa ang ibang tao pa ang madamay sa pananatili nila sa lugar na ito. At nangakmang susunugin ko na ang tahanang yun gamit ang sulo. Pinigilan ako ng matanda. Paano pa umano namin silang mahuhuli kung natupok na ang kanilang tahanan? Sa bagay, may punto ka roon. Subalit maghihintay ako sa lugar na ito hanggang sa magkaharap-harap kami. Makalipas ang ilang oras na paghihintay, naramdaman ko ang kanilang pagdating habang nakakubli ako sa isang masukal na damuhan. Sambit pang wika ng isang nilalang habang patuloy kong sinisipat na may hila-hilang katawan ng tao. At nang mapansin nilang sira ng kandado ng pintuan, umalma ito na nagsasalita ng, "May nakarating sa ating tahanan. Sira na ang kandado ng pintuan. Sino ang pangahas na yon? May naaamoy akong buhay na dugo. Nandirito lamang siya sa ating paligid at patuloy na nagmamatsyag. Hanapin ninyo siya at isama sa katawan ng mga bangkay na ito." Nagkanya-kanya ng paghahanap sa akin, subalit hindi pa man nakakalayo ang mga yon. Tumayo na ako sa aking pinagkukublihan upang kaharapin sila at hindi na mahirapan sa paghahanap sa akin. "Mga asbong-aswang, ako ba ang hinahanap ninyo?" "Ikaw, ang anak ng lalaking kamuntikan ko nang mapaslang, ang lakas ng loob mong magtungo sa aming tahanan. Ikaw na ba ang magiging alay at magiging kapalit sa katawan ng iyong itay?" "Hindi ako napunta rito upang paglaruan lamang ninyo ang aking katawan. Nandito ako upang singilin kayo sa masasama ninyong ginagawa. Kaninong katawan na naman niyang daladala ninyo?" "Wala ka nang pakialam roon. Nakakaramdam ako ng pagkauhaw sa iyong dugo. Kailangan ko ang iyong katawan para sa gagawin naming seremonya. Mga kapatid, pagkaisa ninyo ang lalaking yan at ialay ninyo sa akin ang kanyang katawan at dugo. Yan ang kinakailangan ko." Sumugod sa akin ang dalawang kababaihan. Nagbago sila ng anyo ng pagiging asbo. Malalaking aso na may matatalim na pangil. Subalit nang ilabas kong espiritual na espadang kidlat,
Nagulat sila dahil sa nakakasilaw na liwanag nito na sandali lamang na pumaslang sa dalawang nilalang na yon dahil sa mapangahas na pagsugod sa akin. Ang nagliliwanag ni espadang kidlat, hindi ako nagkakamali. Ang matandang si Elias ang nagkaloob sa kanya niyan at nandoon siya sa likuran ng bata. Ginagabayan niya ito. Delikado ang buhay natin. 3 na lamang sa mga ito ang natitira. Pare-parehong matitipunong lalaki. Subalit dahil sa nangyari sa dalawang nilalang, wala na silang plano pang umatras. At kung sakasakali man, hindi na rin ako papayag na makalayo pa sila roon upang muling makapanggambala. Mga kapatid, wala na tayong magagawa. Kinakailangan nating kaharapin ang lalaking yan. Pinaslang niya ang 2 nating nakababatang kapatid. Ano? Mag-uusap-usap na lang ba kayo? Ngayon ay mararamdaman ninyo ang sakit sa lahat ng taong pinaslang ninyo. Pati na rin ang aking itay. Pagbabayaran ninyo ang pagtatangkang pagpaslang sa kanya. At sa ikalawang pagkakataon, ako naman ang sumugod sa mga ito. Bit-bit ang nagliliwanag ni espada. Sa unang pagtatangkang pagtagpas, hindi ako tumama. May kakaiba silang bilis na hindi tulad ng una kong napaslang. Logan, mag-iingat ka. Ang 3 kalalakihang yan ang nagtulong-tulong noon para paslangin ang iyong itay. Sila ang pumaslang sa iyong tatay na babaylan. Kayo ang matagal ko nang hinahanap. Mabuti na lamang at nagtungo kayo sa aming lugar. Humanda kayong 3 na sa muling pagsugod ko sa inyo, hindi ko na kayo pakakawalan. Ang inaakala mo siguro ay may hinang uri lamang kami ng nilalang. Matagal na panahon na kaming namumuhay sa mundong ito. Kaya naman ang isang bubwet na tulad mo ay hindi uubra sa amin. Kung hindi lamang ipinagkaloob sa iyo ng matandang espiritual na espadang yan, sigurado ko, kanina ko pang ginagamit ang katawan mo para sa aking gagawing ritual. Sige at subukan natin ngayon. Kung matatalo niyo ako, gamitin ninyo ang katawan ko sa inyong ritual. Subalit kapag ako ang nanalo, susunugin ko ang katawan ninyo, pati na rin ang inyong kaluluwa. Sa ikatlong pagkakataong yon, walang nagawa ang 3 nilalang nang masakot ako ang kanilang bilis. Gamit ang pambihirang bilis at kakayanan ng kidlat, mabilisan kong tinagpas ang 2 hanggang sa matarakan ko ang kanilang pinakapanganay na kapatid na patuloy na humahangos at naghahabol ng kanyang paghinga upang mabuhay. Ito ng katapusan mo, pasensyahan tayo. Kung nagawa ninyong paslangin ng tatay ko, pues hindi na mauulit yon. Ibahin niyo ko sa kanya. Ramdamin mo ngayon ang sakit ng patuloy na pagtarak ng espiritual na espadang kidlat. Nanonood ang sakit sa aking buong katawan. Itigil mo na yung ginagawa mo. Ikaw nga ang bagong nagtatanga ng bertud ng kidlat na ibinigay sa iyo ng matandang nakabisikleta. Okay mga kahiwaga, ang ganda ng kwento. Marami pong salamat sa nagpadala ng kwento na itinago natin sa pangalang Logan. Palambing naman po mga kahiwaga ng bago nating channel, ang Pinoy Hiwaga Story. Mayroon po tayong isang pangsamantalang upload doon. Salamat po sa suporta at pagmamahal ninyo. Nandito man po kayo sa Pilipinas, lalo na ang mga kababayan nating OFW. Ingat po tayo lagi sa ibang bansa. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kahiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.